Kabi-kabilang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Ganyan ang hinarap ng ilang komunidad sa bansa matapos ang ilang araw na matinding pag-ulan dulot ng habagat. Ang marami sa kanila nakararanas na daw ng trauma dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Kaugnay nito, agaran namang naghatid ng tulong na pagkain ang Iglesia ni Cristo sa mga residente sa iba't ibang lugar sa Baliwag na kabilang sa mga naapektuhan ng pagbaha. Si Orlo Bringas para sa detalye. Ilang bahay ang gumuho sa kilid ng ilog na yan sa Baliwag, Bulacan matapos ang ilang araw na mga pag-ulan. Sa video na ibinahagi sa Net25 News, kita ang bumagsak na bahay sa tabi ng ilog. Kinaya na kasi ng ilog ang lupa kaya humina ng pundasyon ng bahay. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente pero hindi maiwasan ang pangamba ng marami. Sa kabila ng ilang mga araw na pag-ulan dulot ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo, hinarap ng marami nating mga kababayan ang epekto nito na kung saan maraming mga barangay dito at komunidad ang nalubog sa baha. Mas nakita rin ang napakalaking epekto ng kawalan ng maayos na infrastruktura para maibsan sana ang pagbaha na nakakaapekto sa kabuhayan ng marami. Isa sa nakaranas ng matinding epekto ng masamang panahon ay si May Javier, na hindi na raw malilimutan pa ang mga nagdaang pangkalamidad at pagbaha na ilang minuto lamang lumulubog na kaagad ang kanilang lugar. Nakakayak man po kasi lagi kong naalala yung daddy ko. Ulysses, sorry. Nangyari po in 30 minutes. Wala po kami talaga nabitbit. Kundi lang po yung bedridden kong daddy. Kung ano suot namin sa katawan, yun lang. Tsaka yung daddy ko lang. 30 minutes po, lubog po ito. Hindi rin naging madali para kay Marlene Breguis ang paglikas sa kanilang tahanan, lalo na't patuloy na tumataas ang tubig sa kanilang lugar. Kinakabahan na ako niyan pag ganyan na. Eh katulad nung malakas yung akala namin hindi lalaki. Eh andyan na. Binuhat na lang ako ng anak ko papunta doon. Kasi ang tubig dito na eh. Hindi nga dapat kami lilikas, eh, sabi lalaki pa. Binuhat ako ng anak ko kasi ang hirap diyan. Pag may mga bato-bato, baka madapa pa. Samantala, para naman kay Boy Mendoza, bawat sama ng panahon ay may tuturing niyang isang pangamba na muling aabutin na naman ang kanilang tahanan at lulubog sa baha. Sa bawat sama ng panahon ay yung isipan hindi maaalis na baha naman sa labas, tapos papasok yung tubig sa bahay. Parang yun laging pangamba mo na napakahirap naman ang sitwasyon, lalo na pagka dumating pa sa punto na marinig mo na ang dam ng Bustos, dam ng Angat ay nagpapakawala. Mas lalo kaming nagkaroon ng pangamba, gawa nga ng sigurado aabutin talaga yung loob ng bahay. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang paglikas at pagprotekta sa mga gamit ang iniisip ng mga pamilya, kundi pati na rin ang kanilang pangunahing pangangailangan habang hinihintay na humupa ang baha. Kaugnay nito, agarang naghatid ng tulong na pagkain ng Iglesia ni Cristo sa mga residente sa iba't ibang lugar sa Baliwag, Bulacan sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Ayon sa District Supervising Minister ng Baliwag, Bulacan na si kapatid na Agosto Galapon, mahalaga ang agarang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang apektado lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay totoo na napakahalaga sapagkat doon ay naipadadama sa ating mga kapatid at sa ating mga kababayan ang pagmamahal ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Pagkat sa ganung sitwasyon ay agad-agad andyan ang pamamahala na nagbibigay ng tulong o lingap na sa mga dagli ang pangangailangan nila sapagkat kailangan yun. Dahil nito may mga kapatid tayo at mga kababayan natin ng kanilang trabaho ay pinagmumulan ng kanilang pangangailangan araw-araw doon sa arawan nilang mga pinagkakakitaan. Isang linggo na walang trabaho, hanap buhay, talagang inabot sila ng kagipitan.
Para sa mga residente, hindi lamang pagkain ang kanilang natanggap kundi dagdag na pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok na dulot ng kalamidad. Erlo Bingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.